Kamusta, Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema para sa reading na ito. Hahayaan ko lang ang cards kung anong energy ang makukuha. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Yung pinakitang card ang kukunin ko. 6 of Swords. Ibig sabihin ng card na ito, merong someone or pwedeng ikaw ito na nagsisimula na ng bagong buhay. Pero habang pinoproseso ito or nangyayari sa buhay mo, mabagal yung dating. Ang ilan naman ay nasa malayong lugar na o kaya nagpaplano ka na magpunta sa ibang lugar or ibang bansa. Paalala din itong card na ito na sa panahon ngayon matindi na yung bagyo, ulan, at saka may mga biglaang disaster na nangyayari na posibleng na-experience mo na. Kaya maging alerto at maingat. At saka itong card na ito ay pinapaalalahanan ka din na huwag ka masyadong mag-worry sa buhay mo. Kahit na mabagal yung proseso or marami kang pinagdaraanan kasi malalagpasan mo din ito. Guided ka ng spirit guide mo at saka bibigyan ka ng solusyon sa mga problems mo. Affirm, you are the one who is about to bring wealth into your family. Malaki yung posibilidad kasi merong changes sa tema na card. 444, you're on the right path. Tama yung mga nagiging desisyon mo at saka yung tinatahak mo sa buhay kahit na tingin mo mabagal yung progress. At saka kaya nasabing ikaw yung may dala ng swerte or kasaganaan sa family nyo kasi nga merong person na nasa ibang bansa na or mag-a-apply ka pa lang. Kumbaga yan yung gagawin mo sa future. Ang ilan naman, ito na yung ginagawa mo sa ngayon. Yung tumulong sa family kahit na medyo hirap ka. Yung dalawang puting cards, yan yung affirm at angel number mo. Itong mystical card or oracle card ang alamin naman natin. Ibig sabihin nitong education ay makakasunod ka sa bagong nangyayari sa buhay mo. Aaralin mo kung ano yung mga open na option para sa situation mo. Kumbaga, magiging flexible ka sa situation. Kaya pala sinabing mareresolbahan mo yung problem mo dahil na rin sa mga decisions mo at saka attitude. Itong respeto na card ay ina-apply mo na sa buhay mo kasi nagkaroon na ng changes dito sa tema na card natin eh. Kumbaga, connected pa rin siya. Nire-respeto mo na ngayon yung mga decisions mo sa buhay or plano. At saka ito na rin yung panahon na marunong ka ng tumanggi. Inuuna mo na yung emosyon mo. Tumatanggi ka sa mga toxic na sitwasyon or relasyon. At saka mukhang kahit dito sa mystical cards, pinapakita din na inalisan mo yung sitwasyon na masama yung loob mo. Kumbaga nangingibabaw yung emosyon mo.
Dito naman sa tarot cards natin alamin kung ano pa yung ibang detalye. Pero yung kaninang cards pa rin yung gagamitin ko. Queen of Pentacles, Queen of Cups, at Six of Wands. Ibig sabihin nito guys, sa mga pinagdaraanan mo or situation, may mga taong sumusuporta sa iyo. Pwedeng person mo, o kaya family mo, o kaya kaibigan. Kaya yung negative emotions, natatabunan ng positibo. Kumbaga, nalalagpasan mo yung mga trials or kahit anumang challenges na dumarating. Pinapakita rin na positibo yung connection mo sa person mo, sa family or friends. At saka sikapin din na makapag-relax. Huwag mong hayaan na maraming gumugulo sa isip mo. Sa career o kaya sa negosyo ay very positive itong tatlong cards na ito. Magiging financially stable ka at saka magkakaroon na rin ng kapayapaan sa isip mo. Matatanggal yung worries mo kasi natutugunan kung ano yung mga pangangailangan mo. Maganda rin yung nagiging trabaho mo. At saka ang ilan sa inyo na pagsasabay mo yung trabaho mo o kaya negosyo. At saka ang ilan sa inyo sa career o negosyo, marami ng taong nakakakilala sa iyo. Kung meron kang hindi nakakasundo sa negosyo or career, konti lang yan. Mas marami yung nakakakilala sa iyo na may magandang nasasabi. Para sa ilang single, ang advice ng cards, huwag kang matakot sa dating ng buhay sa iyo. Harapin mo yung sadness at saka happiness. Yun din kasi magiging paraan para makahanap ka ng true love. Sa mga nasa relationship, ano man ang gender mo, alagaan mo din yung sarili mo. Kung meron mang issue na kinakaharap ang relasyon, ay mareresolbahan mo ito lalo na't binibigyan mo to ng sapat na atensyon. Maraming magandang pagbabagong mangyayari sa relationship nyo. Kumonekta kasi sa person mo yung nais mo na masolusyonan ang problem sa relasyon. Ten of Pentacles, Page of Cups, at the Hermit. Nakaapat na cards ka na para sa stable na pamumuhay. At saka nakakasabay ka rin sa kung ano yung trend ngayon, kumbaga bata yung pakiramdam mo. Sa financial, may mga darating na financial sa iyo base sa paghihirap mo o kaya biglaan na kita. At saka umiwas sa temptation na yung bang hindi mo naman kailangan pero bibili ka. Kahit na marami ka ng kita, meron ka pa rin pagkakagastusan na malaki. Kaya para hindi ka na humiram, ikaw na mismo yung mag-ipon. Lalo na't maganda yung nagiging takbo ng financial mo sa career o kaya negosyo. At saka, huwag pasilaw sa material na bagay. Kahit na ipinanganak kang meron ng kaya sa buhay o kaya nagiging maganda yung takbo ng financial mo. Mabuhay ng normal at balanse. Para sa ilang single, merong potential person na malapit sa iyo, yung kinikilala ka ng lubos. Nag-uumpisa pa lang yung feelings niya. Madalas kanyang isipin lalo na kapag mag-isa siya. Ang iniisip niya ay kung
Matatanggap mo ba siya? O kaya ready ka bang makipagrelasyon? O kaya ano yung sasabihin niya sa'yo sa mga susunod na araw? Kilala siya ng family niyo. Pwedeng pinakilala mo o kaya kaibigan ng kapatid mo o kaya kapitbahay. Sa mga nasa relationship, pareho kayo ng person na committed at saka matagumpay sa career o kaya negosyo. At kahit na maganda yung takbo ng relasyon nyo ng person mo, kailangan mo tong mapanatili at bigyan ng prioridad. The Sun, the Temperance, at Eight of Swords. Naka-4 na cards ka na para sa solutions sa problems mo. At anuman yung mga gagawin mong hakbang, plano, or desisyon, sa unang action mo sa problem, alam mo na kung ano yung magiging next move mo. Kaya wag mong isipin na wala nang solution yung mga problems mo. Dahil sa maisasaayos din ang lahat at magiging kalma, naka-3 cards ka na. At naka-2 cards ka na rin na wag kang magdala ng negatibo na kaisipan sa buhay mo. Para tuloy-tuloy yung mga plano mo kasi marami kang lucky na card. Yung pag-move on mo nga lang sa situation, napaka-positive na yun sa iyo eh. Maraming magbubukas na oportunidad na ikakatagumpay mo. Sa kalusugan naman, kung nagkaroon ka ng sakit, may pang long term na recovery. Pero, pinapaalalahanan ka ng cards na kailangan na ng moderation. Kasi kapag nagkaroon ka ng sakit o kaya hospital ka, sign na yon na marami ka ng kailangan baguhin sa sarili, sa lifestyle. Hindi pa man pinapakita sa mga cards pero binibigyan ka na ng warning na huwag pa-apekto sa emosyon para hindi ka magkaroon ng mental health problem o kaya sa puso. Maaagapan pa kaya hindi pinakita dito. Para sa ilang single, kahit na happy ka sa pagiging single mo, ay open ka pa rin para sa relasyon. Ito yung final card, Queen of Wands, na ang ibig sabihin, magkakaroon ng maturity sa buhay mo at saka ma-achieve mo rin yung mga pinapangarap mo at kakalimutan na kung ano man yung mga negative sa nakaraan. Mas magiging mabuti ka pa sa kapwa mo at saka marami ka pang magandang gagawin. Pang-5 card mo na ito na malalagpasan mo yung challenges na nangyayari sa buhay mo at mas lalo ka pang magiging matatag. Ituloy ko lang guys para sa mga single na yung potential person na nagkakagusto sa'yo, di ba nga kilala ng family mo, siya yung magpapawala ng painful na experience mo sa love. Sa mga nasa relationship naman, yung relasyon niya ng person mo, magpapatuloy na maganda yung magiging takbo. Magkaroon man ng argumento ang ilan sa inyo sa relasyon, masusolusyonan nyo pa rin. Pareho nyong pagkakasunduan na masolusyonan. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito.
Capricorn, Aries, Libra, Aquarius, Scorpio, Leo, at Sagittarius. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. E, G, O, D, V, H, S, L, Z.